I just read in Facebook that the Philippine stock market, 1.7 trillion wealth wiped out by corruption woes, sabi ng SEC. So ano ibig sabihin ng pusa to? Sabi ng Security and Exchange Commission, investors in the Philippine stock market collectively lost 1.7 trillion pesos in value over the past 3 weeks. 3 weeks ago lang. Grabe. So itong number na to, it represents how much total market capitalization, kumbaga combined value ng lahat ng mga listed companies, bumagsak. And ang reason na cited ng SEC is because of the corruption. Meaning yung mga issues about corruption, political instability, or lack of investors' confidence have caused investors, mapa-local man yan, mapa-foreign, binibenta nila yung mga shares nila. That is why bumabagsak yung stock prices. So in simple terms, malaki ang nawala sa Philippine stock market dahil sa mga investors na nagpo-pull out dahil sa concern nila about the corruption. Grabe. Kasi kapag yung confidence level ng mga investors is bumabagsak about a certain country, a certain instrument, asset, bumabagsak talaga yung presyo. That is why yung total value ng market is bumabagsak din. So, anong direct impact nito sa Pilipinas? So, number 1, kapag bumagsak ang confidence sa mga investors at nakakita sila ng mga headlines about corruption, about massive losses, nawawala sila ng tiwala doon sa sistema. So, ngayon, yung mga foreign investors, possibly they will pull out their funds and delay their new investments. So, ngayon, nababawasan yung mga capital inflows. So, yung mga local investors, i-move na lang nila yung investment nila sa mga mas safe, US dollar, gold, time deposit. So, ang epekto nito, less ang investment, slower ang business growth, mas onti yung trabaho. Pangalawang epekto nito is babagsak ang value ng peso. Siyempre, kapag bumagsak ang value ng peso, ano mangyari? Mas nagmamahal yung mga imports. Siyempre, karamihan naman ng mga goods natin sa Pilipinas, puro mga imports. So, yung mga gasolina, yung mga krudo, yung mga iba't ibang mga raw materials, mga goods. So, since mababa ang value ng peso at mataas ang value ng US dollar compared sa peso, so mas nagiging mahal yung bilihin natin. Kasi mahal yung import eh. So, kung tataas yung presyo, ibig sabihin tataas yung inflation. Pag tumataas yung inflation, ibig sabihin tumataas din yung cost of living. So, kawawa na naman mga Pilipino dito. Number 3, syempre yung mga negosyo, mas nahihirapan sila mag-raise ng funds. Kasi guys, sa stock market, yung mga kumpanya dyan sila nakakapag-raise ng capital para sa mga business expansion nila. So ngayon, if the market crashes, yung mga negosyo ay mahihirapan sila at mas magiging mahal para sa kanila na mag-raise ng funds through stock offerings. So yung mga ibang kumpanya, ang gagawin na lang nila, magka-cut cost na lang sila or mag-delay sila ng mga projects or worse, baka magtanggal pa sila ng mga empleyado. Kasi kapag mas mabagal ang corporate growth, mas onti rin yung mga opportunities na pumapasok sa mga bagong trabaho. So, syempre, para sa atin, maraming mawawalan ng trabaho, maraming hindi magkakatrabaho. Dahil nga, mabagal ang growth ng mga kumpanya. Fourth is, magiging negative yung public sentiments. Syempre, pag nakita ng mga tao na, 1.7 trillion yun nawala. Syempre, maapektuhan kung ano yung mararamdaman ng mga consumers at ng mga entrepreneurs. So, ngayon, yung mga consumers, medyo magiging matipid sila. So, hindi sila masyado gagastos kasi tatakot sila kasi baka magkaroon ng recession, additional inflation, or financial crisis. So, yung mga consumer, hindi sila masyado gagastos. Siyempre, yung mga entrepreneurs din, yung mga businessman dyan, siyempre, didelay na muna nila yung mga business expansion nila kasi natatakot sila na baka hindi maging okay or maging maganda yung resulta ng mga i-expand nila sa negosyo nila. So, didelay na muna nila yun. So, kapag walang masyadong spending sa market or umiikot sa ekonomiya na pera, walang masyadong circulation ng money sa ekonomiya, ang nangyayari is bumabagal yung ekonomiya natin. Mas lalong walang nagiging activity overall. And it's not good for the economy. At ang pinakamasaklap pa dito, syempre, mas pumapangit din yung government image tsaka mga policy impact, which is matagal naman ng pangit. Pero mas lumalala. Syempre, globally, nakikita yan ng mga ibang investors na gusto mag-induce ng capital sa Pilipinas, na nakikita nila ng magandang opportunity na mag-invest dito. So, hindi na lang nila gagawin yun kasi, dahil palang corruption dyan. Syempre, nakikita ng mga investors or ng mga ibang bansa na, ang weak nung nila, governance and accountability, which is nakaka-apekto rin talaga dun sa credit rating natin. Tsaka dun sa cost of government borrowing natin. Tama. So ngayon, paano pa magkakaroon ng mga future reforms? Kasi syempre, kung mas mahal na yung pag-utang sa ibang bansa, mas onti yung pera for public projects. Para lang yan sa bangko, kung mag-a-apply ka ng loan, hindi ka pautangin ng bangko pag nakita nila na, pangit ng credit rating nito.
Maraming nangyayaring korupsyon dun sa kumpanya nila. Maraming mga anomalya nangyayari, so hindi ko i-approve yung loan nito. Same with us. If nakita ng mga ibang investors, ibang mga countries na nag invest dito na, ay, hindi pala okay dyan, wag na lang, sa iba na lang tayo. So, lesser yung funds for us na magkaroon ng progress sa growth ng Pilipinas. So, yung 1.7 trillion pesos, hindi lang yan numero. Reflection po yan kung gaano kalala yung corruption at gaano to nakakaapekto sa overall confidence ng mga investors at kung paano to kaya niyang sirain yung buong ekonomiya. When investors lose their trust, the capital leaves, the peso weakens, prices will rise, and ordinary Filipinos eventually feel the pain. Kaya yung stock market na yan ang economic pulso ng ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon, sinasabi sa atin na kailangan natin ng transparency, accountability, and good governance. At hindi to optional. They're essential if we really want true growth and stability. Ayun, grabe mga boss, no? 1.7 trillion within 3 weeks, 3 linggo ang nawala mga boss. Ganyan talaga ang mangyari pag ang gobyerno natin ay grabe yung korupsyon. Napaka-tindi talaga. Ito ang mangyayari sa ating bansa. Lalo tayo maghihirap, lalong walang makikitang hanap buhay ang ating mga kababayan dahil dito yung mga presyo ng mga bilihin ay lalong tumataas, and then wala na mga businessman na pumupunta dito sa ating bansa dahil dito sa mga korupsyon na nangyayari. Ito ang domino effect. Epekto pag yung mga nakaupo sa pwesto ay ganid sa pera. Grabe mga kababayan.